Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-midnight at maraming salamat. July 29 at panibagong kwento na naman po tayo sa gabing ito. Dito sa ating paboritong aswang serye na nasa season 4 na nga po. Sa ating nagdaang kabanata ay naroroong nagawa ng matalo nitong si Lezen ang mga general na espesyal na uri ng tao. Ngunit hindi sa buong lakas nila kundi sa pagtulong ng dalawang misteryosong lalaki na lumalabas na nagmula nga sa Los Hermanos. Isang misteryosong grupo ng mga individual na tila bang mas malakas pa dito kay Lezen. Mga individual na may kakayahan na higit sa nalalaman ng karamihan sa mga antingero. Subalit hindi malinaw kung ano nga ba ang pakay nila at bakit nilang tinulungan ang pangkat nitong si Lezen. Maliban pa doon, napipinto ang pagharap nila sa mga mas peligrosong nilalang at kalaban. Lalong-lalo na sa oras na makaharap na nila ang mga tinutukoy ng vampirang si Vladimir bilang parte ng Los Eternos. Subalit sa kasalukuyan, sila ay naroroon ng nasa daan pabalik sa kanilang syudad. Ito ay upang mag-umpisa sa kanilang pagpaplano at isipin kung ano mga susunod nilang aksyon, lalong-lalo na at napasakamay na nila ang mutya ng Hunyango. Bagamat wala pang kasagutan at malinaw na detalye kung ano ba ang magiging tulong sa kanila ng mutyang ito at kung paanong magiging dahilan ito ng kanilang pagkapanalo kontra sa ilan pang grupo ng mga espesyal na uri ng tao na tila bang nasa ibang antas na ang pagkilos at aksyon na ginagawa upang matapos ang buhay ng presidente ng kontinenteng kinaroroonan nila at nitong si Chief Babalong. Kumikilos na ang nagmula sa world government upang mapabagsak ang presidente na kontra sa kanilang mga aksyon. Kung matatandaan, maliban sa kontinenteng iyon ay may ilan pang kontinente ang nasa kanilang daigdig na naroroong tila bang sa ilalim ng pamumuno ng mga espesyal na uri ng taong huwad na nagpapanggap bilang mga pangunahing leader ng bawat kontinente. Ang natitira na lamang na kontinenteng hindi napapasailalim sa buong o 100% ng kanilang kontrol ay ang kontinenteng kinaroroonan nitong si Lezen. Ito ay sa kadahilanan ng pagmamatigas ng kanilang pinunong si Apo Gildas. Ngunit hanggang saan nga ba ang makakaya ng mga protektor nitong si Apo Gildas at ng mga individual na tumutulong sa kanya upang mapanatili siyang ligtas laban dito sa mga espesyal na uri ng tao, sa katauhan ng mga general at mga matataas na opisyal ng gobyerno sa sandaigdigan. Mga ka-midnight, bago nating ituloy ang ating kwento ay huwag kaligtaan ng pag-iiwan ng like sa ating video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at maging parte ng mga ka-midnight natin na nag-aabang sa ating mga storya. Dumako na tayo sa ating kwento sa gabing ito. Paano? Ako'y magre-report na sa opisina, ha? At baka naman sabihin nila ay nag-awol na ako at naduwag na dyan sa mga kalaban natin, ha? Gurang, kaya mo na siguro ang sarili mo. Kasama mo naman ang mga tauhan mo. At kayo naman, mga antingero, huwag na muna kayong magpakalat-kalat. Ayoko ng sakit sa ulo, ha? Baka naman hindi pa ako nakakaupo sa opisina ko, may kaguluhan na naman kayong pinasok, ha? Lalong-lalo ka na ungas. Teka, ako na naman ang nakita mo. At saka, ilang ulit ko bang sasabihin sa yung kulas ang pangalan ko? Chip, bakit hindi mo matingnan ng diretso yung anak mo? Hindi ka man lang magpapaalam sa kanya? Anong klaseng tatay ka? Huwag ka nang maingay. Nahihiya pa din ako. Hayaan mo at nag-usap na kami. Meron kaming dinner date sa kinabukasan, ha? Teka, hindi ba dinner date pang gabi yun? Kaya nga dinner, bakit kinabukasan? Ungas, huwag kang makialam at huwag kang sasama doon. O siya, maiwan ko na kayo. Ayusin mo ang mga iniutos ko sa iyo at napag-usapan natin, Babalong. Dahil mabilis kumilos ang mga kalaban.
baka naman maunahan ka nila at hindi ka nang maka-action pa. Tandaan mo, ibang panahon na ang ginagalawan natin. Hindi na itong kagaya ng sinahuna na malaya kang makakakilos ng walang pag-aalala. Sa pagkakataong ito, natitiyak ko, mas lalong manggigigil ang mga general at ang mga nasa gobyernong kumukontra sa akin. Hindi na ako magtataka pa kung pati na ang mga taga-world government ay kumilos na kontra sa atin. Iilan na lamang kaming mga leader na nananatiling kontra sa kanila. Iilan na lamang ang kontinente na neutral ang pagpapatakbo ng gobyerno at hindi maglalaon kapag patuloy ang ginagawa ng mga parasitikong espesyal na uri. Mauubos ang matitinong pinuno sa mundong ito at mapapalitan ng katiwalian. Kaya naman, sana'y huwag kang magpakuya-kuyakoy at umpisahan mo na ang ating plano. Maraming salamat sa kooperasyon niyo. Sa ngayon, kailangan nating magplano at hindi makakabuti sa atin kung mananatili tayong lantad sa lahat. Kung inyong loloobin, mas makabubuti siguro kung sa isa sa aming mga base tayo manatili. Pansamantala, maliban pa doon, kailangan nating aralin kung papaanong magagamit ang butihan ng Hulyango. Nagpadala na ako ng mga tauhan na maaaring makipag-usap sa mga waya upang makausap natin ang kanilang hari. Kung meron mang isang individual ang nakakaalam sa tunay na gamit ng butiha, iyon ay ang hari ng mga waya. Sa syudad ay tila bang wala namang pagbabago. Ordinaryo ang kilos ng mga tao. Tila yatang hindi alintana kung anuman ang nagaganap sa espiritual na daigdig, sa espiritual na bersyon ng kanilang lugar, lalong-lalo na sa mga nilalang na may kakayahan at karunungan sa mga buhay na salita. Tila bang sa kabila ng krisis na kinakaharap ng mga antingero at mga nilalang na lumalaban sa mga espesyal na uri ng tao at sa mga individual na ibig magdulot ng kasamaan at kasawian sa syudad na iyon, ang mga ordinaryong tao, ang mga inosenteng individual, ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, trabaho, at mga gawain. Samantala naman, maliban sa pangkat nitong si Lezen, maging ang underground society ng mga antingero at mga individual na naroroong nagsusumikap na kalabanin ng mga espesyal na uri ng taong mapamiyembro man ng gobyerno o mga haragang espesyal lamang na naroroong nagsisilbing mersenaryo sa maraming maimpluwensya at mayayamang tao. Patuloy din ang kanilang pagtuklas ng mga kaparaanan upang ika nga ay makasurvive dahil baliktad na ang sitwasyong kinalalagyan nila. Kung noon ang puwersa ng mga antingero ang tumutugis sa mga espesyal na uri ng tao upang masupil sila, mawakasan ng buhay. Umpisa ng dekadang ito, ang mga espesyal na uri na ng tao sa tulong ng maimpluwensyang miyembro ng gobyerno ang naroong tumutugis sa mga antingero at mga kaalyado nito upang masugpo sila at mabawasan hanggang sa maubos ang lahat ng kumukontra sa kanilang adhikain na muling buhayin ang kanilang makapangyarihang Panginoong si Satan. Sa kasalukuyan, naroong nasa daan itong si Lezen patungo sa iminungkahing lugar nitong si Senyor Ibarra. Ito ay upang maumpisahan ang kanilang pagpupulong sa kanilang mga susunod na hakbang, lalong-lalo na inaasikaso na rin ng mga tauhan nitong si Senyor Ibarra na magawa nilang makausap ang isa sa mga miyembro ng Los Hermanos upang mabigyan sila ng detalye o impormasyon sa posibleng ugnayan ng mga espesyal na uri ng tao sa mga tinutukoy na Los Eternos, mga nilalang, individual o entity na mas makapangyarihan kumpara sa lahat ng mga miyembro ng anumang uri ng dimensyonal na nilalang. Masasabing mas mataas ang kakayahan nito at kamalayan sa kapangyarihang espiritual kumpara sa mga engkanto
maging sa mga diablo, at maging sa mga isinumpang anghel. Naroroong nakita na nila at may bahagyang patikim na ng kakayahan at kapangyarihan ng mga Los Hermanos o miyembro nito. Sa makatuwid, maaaring mas matindi at mas malakas dito ang kakayahan ng mga taga Los Eternos. Bagay na kailangan nilang paghandaan. Bagay na kailangan nilang madiskubre kung papaanong sa tulong ng kanilang mga karunungan at kapangyarihan ay magawang makapaghanda sa kasakaliman na mangyari ang ikinakatakot nitong sila Senyor Ibarra. Ang pagsasanib puwersa ng kampon ni Zatan at ng mismong si Zatan sa mga miyembro ng Los Eternos. Wow! Ang ganda nito ah! Teka, hindi ko akalain sa'yo pala to, senyor. Nung nakaraan naming panahon, pabalik-balik kami dito at dumadaan kami dito eh. Tinitingnan ko nga lang yan. Ang laki. Oo nga pa rin, Kulas. Natatandaan ko ang sabi mo. Anong klase kaya ng kwago ang nakatira dyan, di ba? Ang laki-laki ng bahay, parang mansyon. Oo nga, ikaw palang may-ari nito, senyor. Kaya naman pala iba yung vibes ko. Teka, nasaan ba si Julia, my friend? Bakit parang hindi natin kasama? Kasama sila nila Officer Gwen at may kinailangan munang daanan. Huwag kayong mag-alala at maya-maya lang ay naririto na ang mga dalaga. Isa pa, kasama naman nila sila Minandro at Tibor, kaya hindi nyo kailangan mabahala. Nasa syudad tayo, hindi basta-bastang sasalakay dito ang mga kalaban. Maliban pa doon, sinamahan din sila ng mga tauhan ni Senyor upang mas mabilis na makabalik sa atin dito. Bakit nga? Ano bang kailangan nilang gawin? Huwag mo nang isipin pa. Girls matter yon. Hindi nyo nang kailangan pang malaman. Ang mabuti pa, magtuloy na tayo sa pagpupulong at hindi nagpapahinga ang mga kalaban. Sa ngayon ay napagmasdan nyo na ilantad na sa inyo ang kakayahan ng taga Los Hermanos. Ang kapangyarihang iyon na bigla na lamang lumamon sa mga general at sa kanilang sasakyang panghimpapawid ay isang special skill na hindi basta-bastang natututunan ng sinuman. Tama si Ninang. Ayan na naman tayo. Sir Ed, taga second demotion ka na lang ni Ninang ngayon ah. Oo nga, Sir Ed. Ikaw na paghahalata ka. Siguro may gusto ka na talaga dyan kay Nenang na full in love ka na ba sa kanya? O mamin ka na kasi, hindi yung nagpapakiramdaman pa kayong dalawa? Oo nga. Alam mo Sir Ed, hindi naman problema yon. Mukha kang matanda. Matanda si Ninang. Di bagay kayong dalawa. At saka, yung tungkol dun sa Los Hermanos na pinag-uusapan natin. Alam nyo, kung sakasakali man na kayang-kaya sana ni Paring Zen magamit yung teleports na ginamit nung sinaunang Zen doon sa panahon ni Haring Zed. Aba, walang binatbat yung mga Los Hermanos na yon. Di ba Paring Zen? Hindi nga siya yung among Zen na kasama natin sa kaharian ni Haring Zed. Pero, what if kung mabalik sa kanya yung kanyang sisedlan ng kapangyarihan o hindi ba? Posible magamit niya din yon kung nagawa nga ni Among Zen na iteleports tayo ng buong grupo ng pangmalawakan kung saan-saan doon sa mundo ni Haring Zed. Sigurado ako, it's not impossible for him na magawa yon dito sa panahon natin. All he need is the power na hindi natin alam kung nasaan. Oo nga naman. Teka nga lang. Paring Pipito, ano ba yung tinutukoy mong sisidlan na ibibigay mo dito kay Paring Zed? Kung ako sa'yo, ibigay mo na. Kaya naman kaming nabibitin dito eh. Palagi mo na lang ikinakwento yung tungkol dun sa lola mo. Ngayon, sino ba kasi ang lola mo? At bakit kilala niya tong si Paring Zen? Bakit siyang binigyan ng pasalubong? Tapos kami wala. Nakakatampo naman yung lola mo. Oo nga naman, Pepeto, my friend. Bakit si Among Zen lang ang may pasalubong? Bakit kami wala? Tika, asa na ba yung box-box na sinasabi mo? Bakit hindi mo na namang dala-dala? Huwag kayong mag-alala. At nakay Tiyo iyon. Pinaingatan ko sakali man na makaligtaan ko. Hawak-hawak niya na. Maya-maya lamang ay naririto na si Senyor Ibarra. Tila yata naroroong kausap niya ang mga tauhan niya na maaaring magtungo sa himpilan ng mga taga Los Hermanos. Alam mo, Sir Ed, hanggang ngayon nagtataka pa din ako
kung papaanong nagawang itago ng pwersa ng Los Hermanos ang eksistensya nila sa mahabang panahon. Tama ka. Sa dami ng kulto, grupo, samahan, mga organisasyon na sa maraming panahon ay umiral sa mundong ibabaw sa pag-aagawan at pakikipagdigma, mapa-espiritual man ito o pisikal na laban. Ni minsan, hindi kong nadaanan ang pangalan ng Los Hermanos, maliban na lamang sa detalyeng ibinigay sa atin ng vampira. Nakakapagtaka lamang kung ganun silang kamakapangyarihan. Bakit sa mga nagdaang problema ng mundong ito, hindi silang nakialam? Bakit hinayaan nila ang mga antingero na magdusa, mga matay, at halos maubos na sa pagtatanggol lamang sa mga individual na walang kakayahan? Pare-pareho sila ng katanungan sa kanilang isipan. Kung totoo ang sabi ni Vladimir na ang Los Hermanos ay pamantayan ng kalakasan na sumusugpo sa mga kasamaan ng sandaigdigan, nasa nito sa mga nagdaang panahon? Bakit sa mga panahong kinailangan ang kanilang puwersa upang masugpo ang mga masasamang elemento, wala sila, ni hindi silang nagparamdam at nakipaglaban? Ngunit alam ng lahat ng naroroon, ang katanungang ito ay masasagot lamang sa oras na magawa nilang makausap isa man sa mga kumakatawan sa miyembro ng Los Hermanos. Senyor, nakuha na namin ang detalye tungkol dito sa ibinigay sa iyong impormasyon sa kinaroroonan ng isa sa mga taga Los Hermanos. Mukha yatang naririto lamang siya sa syudad. Kikilos sa kami ngayon upang kitain siya. Tila yata may kasagutan na ang aming kontak sa kanya. Babalik kami dito upang ma-update kayo. Mahusay. Gawin niyo ang lahat upang maisama siya dito. Hindi kong alam kung anong uri ng mga individual sila. Ngunit kung tama ang sinasabi ng vampira, kakailanganin natin ang tulong nila. Nakita niyo naman kung papaano nilang tinalo ang mga general sa isang iglap lamang. Mukha yatang may mas hihigit pa sa kapangyarihan ng mga kasamahan nating antingero sa pagkakataong ito. Tama kayo dyan, senyor. Buong pag-aakala ko, ang pangkat na ni Zen. Tama kayo dyan, senyor. Buong pag-aakala ko, ang pangkat na nitong si Zen ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng individual na nakilala natin. Ngunit, hindi kong inasahan na meron pa palang mas mataas ang antas ng karunungan kumpara sa kanila. Iris, tatandaan mo, walang hangganan ang posibilidad sa mundong ito. Hindi ibig sabihin ganoon ang puwersa nila Zen at ganoon silang kalakas. Sila na ang rurok ng kapangyarihan. Oo, at katangi-tangi ang kanilang kakayahan. Subalit, sa mga ganitong pagkakataon, sa haba ng panahong inilagi ko sa mundong ibabaw, patuloy ang sorpresang inilalahad sa atin ng daigdig. Ang makapangyarihang miyembro ng Los Hermanos ay posibleng parte lamang ng panibagong antas ng mga nilalang na hindi nating masusukat ang kakayahan. Nababahala lamang ako. Kapag kumilos na ang mga taga Los Eternos, ano ang mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa lugar na ito? Iyan ay parte lamang ng ating alalahanin. Subalit, tandaan mo, hindi lamang yan ang suliranin ng mundong ito at hindi lamang ang kontinenteng ito ang nalalagay sa alanganin. Huwag niyong kakaligtaan. May mga diablo ang nakaambang magtungo dito sa parehong pagkakataon na maaaring mag-umpisa ang pagsalakay at pagkilos ng mga Los Eternos na yan. Ang ibig niyo bang sabihin, ang pulang buwan, ang tinatawag nilang Noche de Muerte? Tama ka. Kaya naman kailangan nating kumilos ng mabilisan. Sa tingin ko ay sasapat na ang mga datos na nakuha natin. Maaari na nating umpisahan ang pagpapalakas sa Project Iris. Parte sila ng ating pag-asa sa labanang ito. Ang kanilang kakayahan at ang modified genes na binigay natin sa kanila na may posibilidad na mas lumakas pa depende sa ating makinarya ay malaking bagay para sa mundong ito.
Handa akong isugal ang lahat ng meron ako. Magtagumpay lamang ang proyektong ito. Kumilos ka na. Tingnan mo kung ano ang magagawa natin mula sa detalyeng nasa aklat na yan. Iniabot nitong si Senyor Ibarra ang aklat na katangi-tangi at kinuha niya mula sa kailaliman ng dungeon ng mga vampira. Ang nag-iisang aklat na walang pagkakakilanlan, walang anumang nakasulat sa itim na balot nito. Isang tila bang luma at walang kwentang aklat. Ngunit para dito kay Senyor Ibarra, isa ito sa pinakanatatanging kayamanan na walang kapantay na pera o salapi sa kasalukuyan. Isa si Senyor Ibarra sa mga kilalang kolektor ng mga sinaunang kaalaman, kalatas, aklat at mga bagay na maaaring magbibigay ng detalye, impormasyon tungkol sa teknolohiya at karunungan ng mga naunang sibilisasyon. Naniniwala itong si Senyor Ibarra sa haba ng panahong nanatili siya sa mundong ibabaw na ang mga sibilisasyong nadaanan niya ay masasabing pinakababata, pinakamura kumpara sa mga naunang sibilisasyon at teknolohiya, karunungang umiral sa mga sinaunang tao. Mga taong kasabayang umiral ng mga pinakaunang vampira. Alam nitong si Senyor Ibarra, bagamat labis na makabago na ang teknolohiya at karunungan ng kasalukuyang sibilisasyong kinaroroonan nila, batid niya na posibleng kumpara sa mga naunang sibilisasyon ay nag-uumpisa pa lamang ang kanilang henerasyon. Malayong malayo sa karunungan ng mga taong lumikha ng mga relika, mga sandatang makapangyarihan, mga karunungang nagmula sa hindi mapaliwanag na puwersa at dimensyon, mga karunungang palaisipan maging sa katulad niya. Kung saan nga bang nagmula? Katulad na lamang ng kapangyarihan ng mga antingero at engkanto, katulad na lamang ng mga kakayahan ng mga diablo. Batid niya na may iuugnay ito sa lahat ng mga bathalang umiiral. Subalit ang katanungang naglalaro sa kanyang isipan, kung merong mga bathala, ano nga ba ang may likha sa kanila at ganong kamakapangyarihan ito? Posible kaya na bukod sa mga bathala, ang pwersang may likha sa mga ito ay posible kayang may mga nilalang pang ay posible kayang may mga nilikha pa na katulad ng mga bathala ay makapangyarihan. Sa mga nagdaang paglalakbay niya, malabo ito sa kanyang isipan. Subalit sa pagpapakilala sa kanila ng mga taga Los Hermanos at Los Eternos, tila yata mas nabibigyang linaw ang kanyang katanungan sa isipan. Yung katanungan kung meron pa ba maliban sa mga bathala na mas makapangyarihan. Maya-maya pa nang matapos ang pag-uusap nitong sila Iris ng ilan pa sa mga tauhan at pagbibigay ng detalye nitong si Senyor Ibarra sa kanilang mga dapat na gawin, naroroong agad ding nagtungo ito sa silid kung saan naghihintay ang pwersa ng mga antingero. Kalmadong nakaupo itong sila Fred at Zen, nag-aantay dito kay Senyor Ibarra, habang sila Kulas naman ay abala. Dahil sa silid na iyon ay may maliit na kusina kung saan naroroon ang dalawang kusinero na naghahanda ng kanilang makakain. Patuloy ang paghingi nitong sila Kulas ng kanilang makakain. Patuloy ang kanilang pagpupulong at pag-uusap tungkol sa kanilang mga nakasalamuha at naranasan. Maging ang detalye tungkol sa mga nasaksihan nila sa ilalim ng dungeon. Tila bang higit pa sa kanilang inaasahan ang kanilang nalaman o nadiskubre sa kailaliman. Bagay at karunungan, impormasyon tungkol sa nakaraan ng mundong ibabaw. Ang mga relika, ang mga kayamanan na kanilang nagawang madala sa ibabaw, ang mga sandata, maging ang mga simbolong naroroon, base dito kay Sir Ed, ay nagmula sa ikatlong henerasyon ng nakalipas. Zen, ipagpumanhin mo kung magiging osyosero ako. Subalit, hindi kong maiwasang pansinin yung mga marka sa kamay mo. Oo nga, Zen. Maging ako. Kanina ko pang tinitingnan yan. Umpisa nang magliwanag ang mga markang nasa iyong kamay. Ang mga tila bang sigil na nagmula sa kapangyarihan ng iyong mga mutya at gabay.
Hindi ko maiwasang magtanong, bakit tila yata ang mga simbolong tinataglay mo ay tumutugma sa simbolong nasa mga relika, maging sa mga naroroon sa pader ng dungeon. Tila yatang nagiging akma. Kahit ako'y walang kasagutan, ngunit posible kaya na may ugnayan ang kapangyarihang tinataglay mo tungkol sa mga nasirang sibilisasyon, nakalimutan ang kapangyarihan at karunungan ng mundong ito. Posible kayang ikaw ang hinirang upang muli itong buhayin sa mundong ibabaw. Mga teknolohiya, karunungan na matagal nang nalimutan at naibaon sa alaala ng lumipas. Maliban pa doon, huwag mong isipin na dahil sa paglitaw ng mga Los Hermanos na yan ay maiitsapwera na ang mga antingero dahil hindi iyon ang nakikita kong sitwasyon dito. Oo, at makapangyarihan ng Los Hermanos. Subalit, ang katotohanang hindi silang nakikialam sa lahat ng suliranin ng mundong ito. Ibig sabihin lamang noon, posibleng may limitasyon o restriction ang kanilang kakayahan o kapangyarihan. May kondisyon kung kailan lamang nila itong maaaring magamit at kung saan nila maaaring gamitin. Ganon din ang mga Los Eternos na yan. Ngunit, ang mga engkanto, ang mga diablo, hindi nilang kikilalanin yan. Hanggat gusto nilang sakupin ang mundong ibabaw, gagawin nila ito. At ang pagpapanaog ng mga diablo dito sa mundong ibabaw sa oras na maganap ang Noche de Muerte ay hindi nang maiiwasan pa. Dahil makailang ulit niya itong naganap sa bawat henerasyong lumilipas. Maliban pa doon, hindi namang lingid sa kaalaman ninyo kung ano ang nangyayari kapag nagaganap ang pulang buwan na yan. Ang paglabas ng pwersa ng mga misteryosong aswang dito sa mundong ibabaw. Minsan na naming naranasan yan nang mapunta kami sa panahon ng Haring si Zed. Alam namin, nang mapunta kami sa panahon ng Haring si Zed, alam namin kung gaanong kahirap ang kalagayan ng bawat komunidad. Oras na maapektuhan ito ng pulang buwan. Ngunit walang katiyakan gaano bang kalawak ang maaaring maging sakop nito sa kasalukuyang daigdig at ano ang mga nilalang na maaaring makaharap namin. Sir Ed, maging ikaw, parte ng kaganapang iyon nang maglakbay ka sa nakaraan. Ngunit sa kasalukuyan, sa dami ng populasyon na naririto, sa lawak ng sakop ng mga tao, malaki ang maaaring maging pinsala dito. Oras na lumitaw ang mga nilalang, makagaya ng lumipas. Batid kong personal, wala pang naranasan itong Zen na kasamahan namin ngayon. Hindi siya ang Zen na kasama namin sa nagdaang paglalakbay, ngunit nasa kanya ang alaala. Ikinababahala ko lamang. Baka hindi umabot sa ating pangangailangan ng pagtuklas kung saan naroroon ang sisidlan ng kapangyarihan ni Zen. Hindi magiging kumpleto ang kanyang pagkatao nang wala iyon. Hindi mabubuo ang kapangyarihan niya at karunungan nang kulang ang kanyang kapangyarihan. Tama ka dyan. May limitasyon ang manang tinataglay nitong si Zen sa kasalukuyan. Hindi katulad ng Zen nang nagdaan na tila yatang balon na walang hanggan ang pinagmumulan ng enerhiya. Ngunit ipinangangamba ko kung ang sisidlan na ito ay posible kaya na nasa kamay na ng maling nilalang. Hindi malayong mangyari iyon. Kung susumahin, ang pinagmulan o ang panahon kung saan nabuhay ang Haring si Zed ay milyong taon na ang layo mula sa atin. Napakalayo na ng unang pag-iral ng sibilisasyon nila. Ang mga karunungan ay lumitaw, lumubog, nalimutan at nabago na sa modifikasyon ng maraming malilikot na isipan. Maging ang detalye ng kasaysayan ay posibleng napalitan na ng ibang detalye, kaya naman hindi nating matitiyak. Subalit, isa lamang ang malinaw sa kinaroroonan ng sisidlan na ito. Kung ano ang nakita nating mga simbolo mula sa sisidlan ng kanyang alaala, ay posibleng ganoon din
ang presensyang tinataglay ng sisidlan ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman, sa palagay ko, hindi tayo mahihirapang matuklasan ito kung mabibigyan lamang tayo ng sapat na panahon. Oras na wala sa atin sa ngayon, Ninang. Tandaan mo, habang naririto tayong nakaupo sa silid na ito, hindi nagpapahinga ang mga kalaban. Hindi nagpapahinga ang mga espesyal na uri ng tao. Alam nila, sa bawat segundong lumilipas, kailangan nilang umaksyon upang ibagsak ang mga nasa oposisyon, ang puwersa ng mga nasa panig ng presidente. At hindi ako magtataka sa ginawa nating paglipol sa mga general na yon. Maya-maya ay natahimik ang lahat nang naroroong dahan-dahang naglakad itong si Senyor Ibarra patungo sa loob ng silid. At naroroong makikita, hawak-hawak nito ang isang tila bang babasaging lalagyan kung saan naman nakapaloob ang maliit na kahon na daladala nitong si Pipito. Makikita rin na tila bang lumulutang ito at naroroong iwas na hawakan nitong senyor. Batid nitong si Senyor Ibarra, balot ng proteksyon ang kahong iyon. At maliban dito kay Pipito, walang sino man ang may karapatang mahawakan ito ng direkta. Alam niya kung paanong tumatakbo ang patakaran, batas ng mga orakulo ng kabundukan. Ang proteksyon iyon ay maaaring pumatay sa sinumang magtatangkang hawakan ang kahon, lalong-lalo na ang buksan ito. Sa kabila ng kuryosidad nitong si Senyor Ibarra, ng kagustuhan niya upang malaman kung ano ang misteryong nakabalot sa kahong iyon. Ngunit alam niya na kapangahasan at pambabastos sa mga orakulo kung kanya itong bubuksan o susubukang buksan. Ipagpumanihin niyo kung pinagantay ko kayo. Ngunit naririto ang kahon na iniwan at ipinagkatiwala sa akin ni Pipito. Hindi kong alam kung tungkol saan ito. Hindi kong alam. Bagamat sinubukan naming aralin ang mga simbolo at proteksyong nakabalot dito, walang malinaw na detalye kung para saan ang sisidlang ito. Paring Pipito, ayun na yung kahon no. Mabuti pa puntahan muna natin. Ang sarap naman itong barbecue. Tara na, dalhin mo yung 2 stick. Ayan na pala yung kahon. Pepito my friend, tara na, bigay mo na yun kay Among Zen nang matapos na tong mga usapan natin at takahaka. Hindi namin alam kung anong nilalaman yan. Pero alam mo, feeling ko, nandyan yung kapangyarihan ni Among Zen. Oo nga, maski ako, pakiramdam ko ayan na yung sisidlan na inaantay nating mahanap. Yung kalahati ng sisidlan na hinati nung batalang lagalag. Hay, oras na makuha yan ni Paring Zen. Aba, sigurado ako, kapangyarihan pa lang nitong si Paring Zen bilang emperor ng Karimlan. Titiklop na yung mga Los Termos na yan. Pati yung mga Los Alimangos, hindi na natin yung alalahanin pa kung pupunta dito. Tama kayo, ang mabuti pa. Tara na. Ito na rin siguro ang tamang oras para maibigay yan kay Zen. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit kamukhang kamukha siya ni Apong. Kung bakit parehong-pareho siya sa larawan na naroroon sa bahay ng aking lola. Hindi kong maunawaan. Para bang pinagbiyak na bunga silang dalawa. Kaparehong-kapareho niya eh. Hindi, parang mas gwapo lang ng kaunti yung Apong ko. Pero basta parang siya yun. Kaya nga nung unang nakita ko siya, sigurado kong siya si Zen at siya yung pinapahanap sa akin ng lola ko. What? Ibig sabihin, pinagpapantasahan siya ng lula mo? Oh my shems, nakakatakot naman yun. Tingnan mo, nagtatayo ng mga balahebo ko. Ghost bumps. Kahit pala sa matatanda, may apel din tong si Paring Zen. Naroroon namang sabik na tumakbo itong sila Kulas, Jimeno at Pipito upang makita nga itong daladalang kahon nitong si Senyor Ibarra na naroroong marahang inilapag nito sa mahabang marmol na lamesa. Bago nating umpisahan ang pag-uusap na ito, bakit hindi nating tanungin itong si Pipito kung tungkol saan ang kahong ibinigay sa kanya ng matanda at para saan ba at naririto at ibinibigay ito kay Zen. Sabik ang lahat. Nakatutok, nakatitig ang kanilang mga paningin dito sa lumulutang at marahang umiikot na kahon
na naroroon sa sisidlang kristal. Misteryoso ang simbolong naroroon. Nakikita nila Sir Ed ang aura na nakabalot dito na nag-iiba-iba ng kulay. Isang katunayan na puro ang proteksyong nakabalot dito at maaring isang ang dibinong sumpa ang pumoprotekta sa kung anuman ang nasa loob nito. Ayon sa kabilin-bilinan ng matandang orakulo kay Pepito, walang sinuman ang maaaring magbukas ng kahong iyon maliban kay Zen. Walang sinuman ang maaaring kumuha ng kung anuman ang nasa loob maliban sa binatang iyon. Kaya naman marahang lumapit itong si Pepito at kinuha ang kahon na naroroon sinlaki lamang ng kanyang palad. Marahan niya itong iniabot dito kay Zen. Paring Zen, eto na yung kahon at hindi kong alam kung anong nilalaman yan. Mahilig sa sorpresa ang aking lola. Kaya naman, huwag ka sanang mabibigla kung ano man ang makuha mo dyan. Walang sino man ang maaaring tumingin sa kahon maliban sa'yo hanggang sa mabuksan mo ito at makuha ang nilalaman. Walang dapat na mga has na tingnan ito maliban sa'yo kung ayaw nilang mamatay. Ano man ang kasapitan mo, sana'y huwag mo akong sisihin dahil ako'y isang mensahero lamang. Parte ng aking pagsasanay ang pagbaba ko dito sa syudad. At sa pagbibigay ko niya sa iyo, kompleto na ang aking misyon. At maaari na siguro akong bumalik sa aming kabundukan. Nasasabik na akong makita ang mga kalaro ko doon. Nasasabik na ako sa pagsasanay kasama ang mga matatanda. Kaya naman, eto, tanggapin mo ang kahon. Tatanggalin ko na ang selyo ng proteksyon. Oras na gawin ko yon. Maaaring kumawala ang sumpa na nakapaloob dyan. Kaya sa aking hudyat, hawakan mo kaagad ito. Ang complicated naman ng matandang lula mo. Ang daming ginawang patibong para sa kahon na maliit na lang na yan. Anong laman yan? Golds? Alam mo, sa tingin ko ang nilalaman yan, yung nakalipas nila, yung nakaraan nilang dalawa. Itong si Paring Zen, hindi sinasabi sa akin, lumalandi ka pala sa matatanda. Ano na lang ang sasabihin ng mga checks mo kapag nalaman nila ito? Lalo na sila Valentina, pagbalik dito. Pasalamat kay wala pa sila dito. Pasalamat kay hindi nilang naririnig to at hindi nila makikita kung anong nilalaman niyan. Tahimik itong si Zen at maging siya, tila bang labis ang pagkasabik. Umiinit ang kanyang mga tenga. Labis ang kanyang kagustuhan na buksan na ito. Ngunit kailangan niyang antayin ang hudyat nitong si Pepito bago niya itong gawin. Kailangan niyang antayin na matanggal ang selyo sa misteryosong kahon. Maya-maya pa, ikinumpas nitong si Pepito ang kanyang mga kamay. Nag-usal ng ilang kataga ng orasyon at naroroong iniihip ito sa kahon. Maya-maya pa ay naglaho ang tila bang gininto ang kulay nito at nalantad dito kay Zen ang purong itim na uri ng kahon na tila bang yari sa espesyal na uri ng metal at bumagsak ito sa kanyang palad. Paring Zen, ako na kayo magbukas. Ang tagal-tagal mo namang bugbukas dyan. Tinititigan mo pa. Masyadong madrama naman ang moment mo. Bubuksan mo lang yung kahon eh. Akin na nga yan. Paring Kulas, narinig mo naman sinabi ni Pepeto, my friend. Mamamatay kung sino man ang mabukas niyan. Maliban kay Among Zen. Antayin na lang natin. Kita mo nagkukonsentrate pa si Among Zen. Ninanamnam niya yung moments. Tika, sino nga ang pangalan ng lola mo, Paring Pepito? Sino ba yung lola mo kasi? At bakit kilala niya itong si Among Zen? Oo nga naman, Pepito, my friend. Hindi mo pang sinasabi sa amin ang pangalan ng lola mo. Paano niya nakilala tong si Paring Zen? At saka, ano ba yung regalong i-prepare niya? Yan na ba yung regalo para sa kasal nila? Imagine, si Paring Zen, ikakasal sa isang gurang. Oops, no offense Nina nga. Hindi ko sinasabing gurang ka, pero yung lola nga nitong si Pepito, my friend. Huwag na kayong maingay pa. Kahit ako'y nasasabik na. Iho, buksan mo na kaya yan. Zen, buksan mo na! Teka lang naman, mas sabik pa kayo sa akin para kanino ba tong kahon na to? Hindi ba para sa akin? Dahil sa ginagawa niyo parang ayoko na munang buksan. Bukas na lang kaya? Paring Zen naman eh. Nambibiting ka pa. Itali mo nga tong si Paring Zen ni Meno. Tayo nang magbukas niyan. Ang kulit eh. Ngunit naroroon naman na marahan na iniangat nitong si Zen ang kahon at naroroong ipinatong sa lamesa sa harapan niya. Doon ay binuksan niya ito ng marahan. Hanggang sa tuluyang maiangat nga ang takip ng kahon. Walang
maliwanag? Walang mga special effect? Akala ko naman kung anong nilalaman yan. At hindi nagniningning. Ano ba kasing naririyan, paring Zen? Bakit nakatitig ka? Uy, kinakausap to eh. Among Zen, are you okay? Bakit parang natutulala ka dyan? Ano ba kasi ang tinatetegan mo dyan? Tahimik itong sila Ninang at itong sila Senyor Ibarra. Maging itong si Pipito na makita ang nilalaman ng kahon na ipinadala sa kanya ng kanyang lola. Ngunit naroroong tahimik lamang itong si Zen. Nakatuon ang kanyang mga paningin sa kung anuman ang nasa loob ng kahon. Tila bang maluha-luha pa ang mata. Maging sila Kulas na naroroong nangungulit ay natahimik na rin. Na para bang naging seryoso itong si Zen. Paring Kulas, mukhang naiiyak na si Among Zen. Ano bang posibleng laman yan? Hindi kong alam. Tumahimik ka na lang at huwag kang makulit. Mukhang kailangan ng moment ni paring Zen. Paring Zen, bakit parang naiiyak ka? Ano bang laman yan? Paring Zen! Among Zen, are you okay? Lahat ay nabahala. Ayos lang ako. May takip kasi, hindi ko makita yung laman. Teka lang. Pepito, paano bang tatanggalin tong takip nito? Hindi ko makita kung ano nasa loob nito eh. Ay, oo nga pala. Dito yung susi. Pasensya ka na, nakaligtaan ko. Ito yung susi para dyan. Sabi ng lola, kapag nabuksan mo na daw, ilagay mo lang to dyan sa gitna, sa may butas, para makuha mo kung ano nasa loob. Loko ka, Pipito, my friend. Nabitin kaming lahat dito. Ito naman kasing si Zen eh. May pa-moment-moment pa dyan. Wala ka naman palang nakikita. Masyado kayong busy dyan eh. At nag-aab. Paano? Mas excited kayo sa akin. Teka, dito ba to? At narorong inilagay nitong si Zen ang bilugang kristal na kulay pula na sinasabi nitong si Pipito bilang susi ng kahon. Doon ay nagliwanag ng tuluyan ang kahon. Tila bang naghiwa-hiwalay ang parte ng kahon na ito at lumutang sa ere. At naroroong unti-unti ay lumitaw ang isang aparisyon ng isang babae. Nalantad sa lahat ng naroroon ang dalaga. Teka lang. Sino siya? Oo nga, sino siyang babae siya? Ang ganda naman yan. Paring Pipito, my friend. Yan ba yung lola mo? Oo, siya yung lola ko. Pasensya na kayo. Medyo hindi kami magkawig. Mas gwapo ako at magandang tao kaysa sa kanya. Pero ganyan ang itsura niya kapag nasa good mood siya. Pero pag galit siya, tumatanda yan. Teka, ibig sabihin naglakbay ako hanggang dito para lang ipakita yung pagmumukha niya dito kay Zen? Maraming salamat sa iyo, Pipito. At siguro, sa pagkakataong ito ay aktibo na ang inilagay ko sa loob ng kahon. Marahil, pinapanood mo nito ngayon. Hayaan mong magpakilala ko sa iyo. Isa ako sa mga orakulo na pinagkatiwalaan na ingatan ang impormasyong ito mula pa sa aming ninuno. Mula pa sa pinagmulan ng aming tribo. Isa ako sa tagapag-ingat ng hiyas na ibig iparating sa iyo ng isa sa mga orakulo na minsan mo nang natulungan. Marahil ay hindi mo nang tanda ang batang natulungan mo. Marahil ay hindi mo nang nakikilala pa ang batang orakulo. Subalit, sa mga nagdaang panahon, mula nang mailigtas mo siya sa tiyak na kapahamakan, sa mga nagbanta sa kanyang buhay, inialay niya ang maraming taon upang magawa ang singsing na ito. Tanggapin mo, binata, ang singsing ng kapangyarihan na magbibigay sa iyo ng panibagong karunungan, na magbibigay sa iyo ng panibagong kakayahan upang magamit mo laban sa mga nilalang, kagaya ng Los Eternos at ng mga nilalang na magmumula pa sa ibang dimensyon. Gamit ito, matatagpuan mo ang hinahanap mo. Gamit ito, matatagpuan mo ang kinaroroonan ng sisidlan ng iyong kapangyarihan. Tanggapin mo ang singsing na ito bilang tanda ng pagpapasalamat ng aming ninunong orakulo. Ang singsing na ito ay naglakbay na sa maraming panahon at ang kahuli-hulihang nagmamay-ari nito at tagapag-ingat ay ang albularyang si Crisanta. Zen, kung ikaw ang nakikinig sa mensaheng ito, hanapin mo ang dalagang si Crisanta. Hawak siya
ng mga taga Los Eternos. At ikaw lamang ang makapagpapalaya sa dalagang ito. Ang singsing na ito ay magsisilbing daan upang matukoy nyo ang kinaroroonan ng mga Los Eternos, ngunit binabalaan kita. Kamatayan lamang ang maghihintay sa sino mang maghanap sa puwersa at presensya ng mga nilalang na ito. Oras na matagpuan mo ang singsing na ito, alam na ni Senyor Ibarra ang gagawin. Iniwan ko sa kanya ang isang kalatas tungo sa inyong pagsasanay. Marahil sa oras na marinig nyo ang mensaheng ito, wala na kami sa mundong ibabaw. Kayo na ang bahala kay Pipito. Wala na ang komunidad ng orakulo sa kabundukan. Oras na mabuksan mo ang kahong ito, ala-ala na lamang kami nang lumipas. Teka lang, paanong nakidnap yung si Crisanta? Hindi ba? Sabay-sabay tayong naglakbay. Mali. Alam ko, bumalik yon kasi yumakap siya kay Among Zen. Hindi mo bang nakita yon the last minute? Lumundag siyang pabalik doon kay Among Zen. Alam kong may katanungan kayo kung paanong naganap ito at kung paanong si Crisanta ay napasa kamay ng mga taga Los Eternos. O tingnan mo, sinasagot ka na yata nung kaluluwa dyan sa loob ng kahon. Naririnig ka yata pa rin, Kulas. Huwag ka masyadong maingay. Tika nga, baka may saksakan niyang kahon na yan. Gino-joke time ata tayo ng babaeng yan. Oy, Pipito, ilabas mo na kung saan nang gagaling niyang signal ng babaeng yan. Mukha yatang naririnig kami dito ah. Hello? Miss, wag ka nang mapanggap. Alam kong naririnig mo kami. Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo sa mabilisang pagkakataon. Hayaan niyong ibigay ko sa inyong mga isipan at ipakita ko sa inyo kung ano ang mga naganap sa ilang daang taong lumipas. At doon nga ay nakita nila sa ilang siglo na lumipas ang paulit-ulit na pagkasawi nitong si Crisanta. Ngunit isa sa natatanging kakayahan ng dalaga, isa sa tila bang biyaya ng bathala sa kanya, ay ang kakayahan niyang maipreserba ang kanyang katauhan patungo sa mga susunod pang henerasyon. Sa madaling sabi, sa loob ng kanyang tribo, sa loob ng pangkat ng mga albularyo at albularya na may dugo ng kanyang lahi, may isang babae o isang sanggol ang ipapanganak na taglay ang lahat ng kanyang ala-ala, kapangyarihan at katauhan. Ito ang naganap. Dahil nga itong si Crisanta, nang mangyari ang paglalakbay nila pabalik sa kanilang panahon, ay napunta sa mas maagang sibilisasyon. 400 taong mas maaga kumpara sa panahon kung saan naroroon sila Kulas. At doon nga nag-umpisa ang kanyang mahabang paglalakbay upang mahanap at maprotektahan ang sisidlan ng kapangyarihan at ala-ala nitong si Zen. Nakita ng mga antingero sa ipinakitang ala-ala at detalye nitong espiritu ng orakulo sa kanila kung papaanong sa nagdaang ilang daang taon ay labis-labis na hirap ang pinagdaanan nitong si Crisanta upang matagpuan ang sisidlan ng ala-ala at sisidlan ng kapangyarihan nitong si. At sa kasalukuyan sa pinakabagong reinkarnasyon ng katauhan nitong si Crisanta, kumpara sa mga nagdaan niyang reinkarnasyon kung saan nanatili ito sa adhikain sa layunin upang maprotektahan ang kakayahan o ang ala-ala at kapangyarihan nitong si Zen, iba ang naging bersyon ng panibagong reinkarnasyon ni Crisanta. Napasama ito sa mga kawatan. Bumuo ng isang grupo ng mga magnanakaw na hindi ordinaryong bagay ang kinukuha. Mga bagay na makapangyarihan, mga bagay na maalamat. Kasama na ang mga sandata na sinasabing pinanday pa ng mga bathala. At ang pinakabago nilang naging punterya, ang hiyas na pinoprotektahan ng Los Eternos. Sa utos ng pinakapinuno ng grupong ito, kumilos itong sila Crisanta upang makuha ito sa kinaroroonan ng hiyas. Ngunit sa kadahilanan ito, namatay ang isa sa 5 miyembro. Nagawa mang makatakas nitong 4
Tatlo ang nagawang mahuli ng Los Eternos at isa na dito ay si Crisanta o ang bagong reinkarnasyon ni Crisanta. Ngunit ang pinuno ng grupo, kung sino ang may hawak ng hiyas ng mga taga Los Eternos, ay malayang kumikilos, malayang naroroong tinutugis ng mga nilalang. Kasabay ng detalyeng inilagay sa kanilang isipan. Kasabay ng mga detalyeng inilagay sa kanilang isipan ay ang pangitain ng mga orakulo sa kapalarang kasasadlakan nitong si Crisanta. Isang madugong kamatayan ang nag-aantay sa kanya. Teka nga, ano bang kinalaman namin sa babaeng yan? Tsaka, ano bang magiging epekto niya sa amin kung mamatay siya? Paring Zen, si Baby Crisanta mo yan. Bakit hindi kang nako-concern sa kanya? Di ka ba nag-aalala? Pupugutan siya ng ulo, tapos kukunin yung puso niya. Hihiwain siyang parang pork chop. Dapat iligtas natin siya. Oo nga, Among Zen. Kawawa naman si Bibi Crisanta mo. Gagawing lechon. Ngunit hindi maunawaan nitong si Zen kung ano ang magiging epekto nito sa kanila. Kung matatandaan, ilan sa detalye at alaala niya ay tila bang tinakpan o isinelyo ng lagalag na bathala. Kabilang na dito ay ang tungkol kay Crisanta. Tila yata ilan sa mga mahalagang bahagi ng alaala ni Zen na maaring makaapekto sa kanya at sa kanyang mga pagdedesisyon ay sadyang inalis ng bathalang lagalag upang hindi maapektuhan ang Zen ng hinaharap tungo sa kanyang paglalakbay. Kaya naman, kahit pang kilala ni Zen ang mukha, kahit pang alam ni Zen kung sino si Crisanta, ngunit ang emosyon, pakiramdam, at maging ang kanyang pagmamahal sa dalagang si Crisanta ay wala sa kasalukuyang Zen, ay wala sa kasalukuyang binata. Marahil ay napapaisip kayo kung ano ang kinalaman ng dalagang ito sa inyo. Subalit kung hinahanap nyo ang sisidlan ng kapangyarihan mo, Zen, tanging ang dalagang si Crisanta ang susi dito. Siya ang nakakaalam kung saan naroon ang sisidlan ng iyong kapangyarihan at siya ang paraan kung papaano mo itong makuha. Kung wala ang dalagang ito, wala ang iyong kapangyarihan. Kailangan mong magantay ng panibagong reinkarnasyon ng dalagang ito kung gusto mong makuha ang iyong hinahanap. Ang kaligtasan ng dalaga ay kaligtasan ng sandaigdigan. Ang kamatayan ni Crisanta ay kamatayan ng sibilisasyong ito. Nasa iyong mga kamay ang pagpili. Iligtas mo siya, ay ililigtas mo ang sibilisasyon. Hayaan mo siya. Maguguho ang mundong ginagalawan mo at maghahari ang kasamaan ng mga nilalang ng dako paroon. Hanggang dito na lamang ang maitutulong ko sa inyo. Gamitin mo ang singsing na ito upang mahanap mo ang daanan patungo sa kinaroroonan ni Crisanta. Ngunit, tandaan mo, ang Los Eternos ay puwersang maaaring higit sa kapangyarihan ng kasalukuyan mong karunungan. Pepito, hanggang dito na lamang ang ating huling pagkikita. Sana ay maging masaya ka sa piling ng mga antingerong ito. Huwag na huwag ka nang babalik pa sa isinumpang kabundukan dahil wala ka nang dadatnan doon. Wala na ang ating bayan. Senyor, dito ko nang iiwan sa iyo ang aming apo, ang aming alaga. Sana'y maging ligtas kayo at sana magtagumpay kayo sa mga kakaharapin niyong kalaban. At muling nagliwanag ng asul at puti ang kahong ito. Doon ay marahang lumutang ang tila bang mga parte ng liwanag at nabuo ang isang singsing. Manipis na singsing na lamang ito na tila bang gawa sa liwanag. Marahan itong naroroong lumapit at lumutang patungo kay Zen at inilahad naman ng binata ang kanyang palad. Dito ay bumagsak ang isang tila bang ordinaryong pilak na singsing.
na labis ang kintab ng batong puti na nasa dulo nito. Matapos iyon, naging pulbos na lamang ang kahon at naglaho sa kanilang paningin. Kasabay ng paglalaho ng imahe o aparisyon ng orakulong babae. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang mga orakulo o ang komunidad ng orakulo ay matagal nang umiral. Simula pa ng unang pagbabalik ni Crisanta, ilang daang taon na ang lumipas. At sa paulit-ulit na pagkabuhay ni Crisanta, ganoon ding paulit-ulit na naroroong kumukuha ng isang mortal ang mga orakulo upang sanayin. Ito ay upang maging tulong o pumrotekta sa dalaga at maging dito kay Zen. Subalit sa paulit-ulit na henerasyon at bersyon ng dalaga, patuloy ding paulit-ulit na nabibigo ang mga orakulo sa kanilang pagpapalaki at pagsasanay sa isang mandirigma. Tanging si Pipito lamang ang naging matagumpay nilang alaga o ampon na naroroong nagtaglay ng lahat ng kanilang karunungan at kakayahan, na sa kasalukuyan nga ay nasa pangkat nitong si Zen upang maging tulong sa binata tungo sa kanilang nakatakdang kapalaran. Tila yatang bago pa mang umiral itong si Zen ay naiguhit na ang kanyang kapalaran at ang banda ng kanyang buhay kung saan kakaharapin niya ang isang makapangyarihang grupo na kagaya ng Los Eternos. Maya-maya naman, bago pa mang mag-umpisa ang kanilang pagpupulong ay dumating na ang mga tauhan nitong si Senyor Ibarra kasama ang isang individual. Isa ito sa dalawang nilalang na lumutang sa ibabaw ng sasakyang panghimpapawid ng mga espesyal na uri ng tao. Malaki ang katawan, mahaba ang buhok at naroroong labis ang tangkad. Halos kung titingnan, itong si Fred na pinakamatangkad sa kanila ay halos hanggang balikat lamang ng lalaking ito. Maliban pa doon ay ang kanyang nag-uumapaw na presensya na bumalot sa buong kapaligiran. Naramdaman ito ng lahat ng naroroon, isang mabigat na puwersa at presensya na tila bang sinasadyang palabasin nitong lalaki upang iparamdam sa lahat ng antingerong naroroon kung gaano siyang kalakas. Isa ito sa miyembro o mga kasamahan na parte ng Los Hermanos, isa sa kanilang mga mandirigma. Kamusta? Balita ko kailangan nyo ng tulong namin. Sino magkakala? Malalaman nyo kung saan kami naroroon at malalaman nyo ang aming pag-iral. Bah, tila yata humihina na ang mga primordial at nagawa na nilang humingi ng tulong sa mga antingerong mortal. Ikinalulugod ko ang makita kayo mga antingero. Kami hindi namin ikinalulugod. Ang pangit ng pasok mo dito Abala kami dito sa pag-uusap-usap. Bigla ka na lang papasok lang hindi ko makatok Diyan ka nga muna, mag-antay ka muna at hindi pa kaming tapos dito mag-usap-usap. Di mo ba nakikita? Seryoso yung mga pinag-uusapan namin dito. Senyor Ibarra, bakit ba nandito yung alimango na yan? Kagaya nga lang sabi ko, kailangan natin silang makausap ukol sa problema sa Los Eternos. At saka, tila yata natataon lamang ito. Kung kailangan nating iligtas ang kaibigan nyo, kakailanganin natin ng tulong ng mga taga Los Hermanos. Ayun! Kaya ka pala nandito O diyan ka muna, boy alimango. At kailangan pa namin mag-usap-usap tungkol sa baby Crisanta nitong si Paring Zen. Lalagtas ba natin yung ibang version ni Crisanta Bibi mo? Alam mo, kahit hindi na siya yung original, tungkol dun sa ipinakita sa ating mga detalye nung orakulo, siya pa din yun. Nag-iba-iba lang dahil sa reincarnation. Oo nga, Paring Zen. Kung ako sa'yo, ilabas mo na yung champurado. Magdesisyon ka na kung paano natin ililigtas yung reincarnation ni Crisanta. At saka tandaan mo, kung gusto mo makuha yung sisidlan ng kapangyarihan mo, siya yung susi. Kaya wala tayong no choice, kundi iligtas siya. Dahil kapag namatay siya, goodbye Earth na tayo. Siguradong mag-ahari na yung mga Diablo na yan, yung mga Los Eternos na yan, at kung sino-sino pang masasama. Mawawalan ng bisa at silbi yung ginawa nating pagsasakripisyo sa mga pakikipaglaban natin, tsaka yung paglalakbay namin sa malayong lupain, at tsaka mawawalan ng saysay yung ginawang pakikipaglaban ng kapatid mong si Paring Haring Sid sa nakaraan para lamang mapanatiling ligtas yung mga tao hanggang sa kasalukuyan. Di mo bang naisip yun? Masyado ka namang makasarili. Parang ang selfish mo naman. Sarili mo lang iniisip mo Teka lang, sunod-sunod naman yung sinabi mo. Di pa ako nakakapag... Teka nga muna, hindi pa nga ako nakakasagot sa mga tanong mo.
Dire-diretso ka naman kasi magsalita. Tsaka, sino bang may sabing hindi natin ililigtas yung Crisanta na yun? Huwag kang mag-alala dahil kung malalakas ang mga kalabang yun, ibig sabihin lamang magiging masayang paglalakbay natin. Isa pa, narito ang presensya ng isang taga Los Hermanos. Bakit hindi natin subukan ang kanyang kakayahan? Aba, mukhang nakakaramdam ako dito ng pag-iinit. Tila yata nakakaamoy ako ng isang duelo. Natatakot ka ba? Hindi ba ang mga taga Los Hermanos tinuturing na pinakamalalakas? Hindi ko nga lang alam kung bakit sa maraming nagdaang panahon hindi niyong ginawang tulungan ng mga antingero upang maiwasan ang kaguluhan sa mundong ito. Bakit hindi natin subukan kung talaga bang malakas kayo? Aba! Now we are talking. Gusto ko yung sinasabi mo, paring Zen. Bakit hindi natin subukan kung talaga bang malakas itong alimango na to? Senyor, meron ka bang lugar dito na kung saan maaaring magduelo tong dalawang to? Gusto lang naming makita kung talaga bang karapat-dapat na pagkatiwalaan tong mga alimango na to. Hayaan mong kalabanin sila ni paring Zen. Kung hindi nilang magagawang talunin tong si paring Zen, aba, useless na hingi ng tulong nila. Ibig sabihin lang nun, magiging dagdag pabigat lang sila sa amin. Mukha yatang masyadong mainitin ang... Mukha yatang masyadong mainit ngayon ang binata. Tila yata dahil sa ipinakita sa kanyang ala-ala ng orakulong iyon. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Ang totoo niya, Ninang. Na-challenge lamang ang binatang yan dahil sa lakas ng presensya ng lalaking yan. Kung tinatanggap ng binatang ito, kung tinatanggap ng Ginoong ito ang hamon ni Zen, may lugar ako para sa inyong pagdedwelo. Isang lugar kung saan malaya niyong gamitin ang inyong mga kapangyarihan nang hindi kayo nakakaapekto sa ilang may buhay. Ngunit, bakit hindi muna nating pag-usapan ang mga termino ng pagpupulong na ito? Tandaan nyo, duelo lamang ang gagawin nyo at hindi paglalaban. Duelo lamang ang gagawin nyo at hindi pagtatalo sa pagitan natin at ng mga Los Hermanos na yan. Malinaw yung tanda. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lamang turuan ng leksyon ng mga antingerong ito kung sino ba ang kaharap nila. Naririto ako sa opisyal na trabaho. Kaya naman, kung ibig ng binatang ito ang kaharapin ako sa isang duelo para lamang mapatunayan kung gaano siyang kahina, walang problema iyon sa akin. Ipapakita ko sa kanya kung gaano pang karaming sako ng bigas ang kailangan niyang kainin. Aba, bakit mong pakakainin ng bigas itong si paring Zen? Di na impatso siya. Isaing mo man lamang, tsaka bigyan mo ng ulam. Tara na paring Jimeno, maganda na tayo. Kunin mo na yung mga baon natin na makakain. Manunod tayo ng labanan. Doon ay bigla na lamang mula sa kulay pula at itim na usok ay lumitaw ang 3 pang miyembro ng Los Hermanos. Tila yata makasubaybay sila sa mga kaganapan sa loob ng base nitong si Senyor Ibarra at naroroong hindi palalampasin ang pagkakataon sa duelo sa pagitan ng mga antingero at ng kanilang miyembro. Aba! Madaming alimango pang lumitaw. Huwag niyong sabihin nakakampihan niyo tong kasamahan niyo. Hindi kami naririto upang kumampi sa sino man. Naririto lamang kami upang panoorin ang duelo. Sapat ang pwersa ng kaharap nyo upang ubusin kayo. Naririto lamang kami upang tiyakin sakali man na hindi niya mapigilan ang kanyang pwersa ay maiwasan ang kamatayan ng sino man sa inyo. Ayaw namin na may mapas lang sa mga alipores ng primordial. Aliporis ka dyan. Aba, hindi kaming alipin niyang si Vladimir, ano? At saka, ginagawan lang namin ng pabor ang Earth. Kung ayaw nyo, edi don't. Hindi na kaming tutulong para masugpo yung mga kasamaan na yan. Tsaka hindi na kaming tutulong para mahanap yung magnanakaw ng hiyas ng mga taga Los Eternos. Bahala kayong mga alimango. At hindi na kaming tutulong para matukoy ang magnanakaw ng hiyas ng mga Los Termos na yon. Bahala kayong mga alimango na kumalaban sa kanila. Tumahimik ka na, Kulas. Hindi mo bang narinig? Naririto lamang sila upang manood at tiyakin na walang masasawi sa atin. Magandang bagay na yon para sa atin. Kaya huwag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Kung gayon, may kasunduan na tayo. Senyor,
Anumang sandali na handa ka na. Ibig na naming magtungo sa lugar kung saan kaming magdedwelo. Gusto kong malaman kung may kakayahan ba ako at sapat ba ang karunungan ko upang tapatan ng isang taga Los Hermanos. Naiintriga ako sa kanilang kapangyarihan. Isa pa, gusto kong malaman na gusto kong mapatunayan na hindi silang naduduwag lamang kung bakit hindi silang nagpakita sa mga nagdaang siglo upang ipagtanggol ang mga tao. Mga ka-Midnight, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagantabay sa ating panibagong yugto ng kwento dito sa Alyas Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Ngayon nga ay nalantad na sa atin kung ano nga ba talaga ang nilalaman ng misteryosong kahon. Marahil ang ilan sa inyo ay umaasa na ang kahon na ito ay ang sisidlan ng kapangyarihan nitong si Zen. Subalit isang mahalagang mensahe pala ito para sa binata tungkol sa reinkarnasyon ng dalagang si Crisanta. Sa maraming siglo, maraming bagay na ang isinakripisyo upang mapanatiling ligtas ang sisidlan ng kapangyarihan nitong si Zen. Ngunit sa kasalukuyan tila yata ang pinakabagong reinkarnasyon niya ay nangangailangan ng tulong mula sa binata. Ano ang magaganap at ano ang kahahantungan ng duelong kakaharapin nitong si Zen laban sa isa sa mga taga Los Hermanos? Yan ay matutunghayan natin sa susunod nating upload. Kaya naman pakatutukan nyo at mag-subscribe ka na kung gusto mo ang ganitong uri ng mga kwento upang manatili kayong updated sa ating istorya. Ito si Sir Mar, ang inyong lingkod dito sa Midnight DJ, Tagalog Horror Story. Magandang gabi sa inyo lahat.